Game 4 ng PBA Finals at pang 13th na best player of the conference na ni Junmar Fajardo. Kaso not the day for him, or shall we say the whole SMB did him dirty. Sa start ng laro, pumunta na si Coach Chot sa kanyang best offensive 5 with Nambatak and Heading sa starting lineup na usually si Enciso at Aurin yan. Tapos yung SMB is with Ross, Lassiter Perez, Mo, and Junmar. Yung first touch ni Junmar is nagsettle siya for a long jumper Mintes, pero hindi na yan nasundan yung mga touches niya. And for TNT, ang gagawin na talaga nila is to attack Junmar sa PNR action. Tsaka kahit si Mo, kasi yung lineup ng SMB na to is slow to rotate, slow to close out. Kaya sakto rin na nilagay na si Heading sa umpisa, attacking the basket, 2 points. Here, merong pwesto si Junmar, pero ayaw ni Perez na allocate siya. So yun, nung napunta kay Mo, bigla siyang nag-decide na mag-create going all the way, turnover. And nag-result yun na fast break sa TNT kung saan easy 2 points lang for Calvin Oftana. Here, muntik nang mabigyan si Junmar, kaso ang layo rin kaya na-deflect yung pasa. Here, si Chris Ross, pwede na ulit kay Junmar, 14 seconds on the clock, bigla niyang tinira sa labas. Like, bakit ganito yung offense ng SMB, kaka-best player lang ng tao, bakit ayaw bigyan? Ito yung sinasabi nating slow to close out. Tiningnan lang ni Tautua si Kelly Williams for the 3-point shot. Dito naman, Marshall should have cleared the corner and run to the other side para mabigyan si JMF ng space, pero wala silang sense of urgency eh. Tapos ayun, nilaro na naman ni Mo Tautua yung bola, loose ball na naman. Tsaka 2 bigs na yung SMB pero slow talaga on the help. 2 bigs na walang rim protection. Inatake lang ni Ray Nambatak yung paint, 2 points. Again, Mo Tautua creating in the post. Guys, nandyan si Junmar. Remind ko lang sa inyo. Ito ulit, pag na-involve si Junmar sa ball screen, tatayo lang talaga yan. And nag-go over si Perez. Ayun, matic 3-point shot for Jordan Heading. Kumbaga itong TNT, hinahayaan na lang din nila na mag-dribble si Tautua kasi wala namang nangyayari sa SMB kapag nasa kanya yung bola. Though marami talagang chance yung SMB to get the ball kay Fajardo, kaso sila yung may ayaw. Ito, i-expose ulit ni Heading yung 2 bigs ng SMB. Pagka-switch kay Mo, isolation, tapos kahit merong Junmar sa ilalim, slow to help, is 2 points again for TNT. And ito yung sinasabi ko sa inyo na nung nag-explode si Chongson sa series, yung difference nila ni Chris Ross as a point guard. Kasi si Ross, hindi siya yung mag-dribble ng marami, mag-create ng tira, mag-playmaker. Usually, taga-extra pass lang siya. Kaya nga, effective siya nung kabagnot era. Pero, pag siya yung point guard, napipick up niya yung dribble sa pressure ng TNT, ayun, turnover. So, masyadong marami yung first quarter clips natin kasi ito yung big deal na quarter kasi after neto, TNT all the way na dito nag-start yung dilubyo. Ito dito, ang lawak naman ng space. Pwedeng i-reset ni Bronjal tapos swing sa kabilang side hanggang mapunta kay Fajardo. Pero siya yung nag-create. Wala namang kaso kung gumawa yung ibang players ng SMB pero yung touches baga, sabihin natin, balance. Paano lalapad yung floor kung hindi muna nila madidikdik si Junmar sa paint? Halos wala talaga eh. Hindi nakapag-set ng tone si Abay. Going to the offense of TNT naman is they're looking for their scorer. Pwede nang ipukol ni Pugoy pero libre si Oftana. Ayun, 3-point shot for TNT. Kumbaga, they're going for the best available shot. Here, may kita ulit natin yung slow reaction time ng SMB sa defense kapag nag-decide yung TNT to spread, rotate. Ayun, 3-point shot para kay RR Pugoy. In the second period, masyadong malaki naman na yung lamang and umaasa na lang din yung SMB sa mga creation, especially dito kay Don Troliano, which not the perfect time para humabol kasi they need a full force of SMB to have a comeback. ISO ball will not lead them to a magical run. Eh yung TNT kasi patuloy pa rin sa pag-run ng sets, giving space for Oftana to shoot his shot. 3-point shot na naman. So yun, tabla na ang series and what we saw is syempre yung pinapoint out natin sa buong video is yung touches ni Junmar Fajardo, yung slow rotation ng SMB, yung reads nila sa PNR ng TNT. Kasi yung tropang 5G is nag-focus sila on defense tapos yung offense is naging part na lang ng kanilang defense eh. Good recognition also na i-start na si Heading to provide the root of their attacks. So yun, GG. Anong dapat gawin ng both teams para manalo sa Game 5? Let me know all your thoughts in the comment section below.